Hasta la vista, bebe. Sawa na ba kayo? Makakadya ang yung kanina. Okay, sawa na kayo. Pakakapalit ng yun. Sprocket. Engine, man o rear sprocket. Ganito lang ang solusyon niya mga pare ko. Pa-adjust nyo na yung kanina. Masamang epekto niyan. Masisira sa makina. Ito pare ko. Ito ang una-unang masisira niyan sa pa-adjust nyo na yung kadena. Sa lahat ng bearing sa ating mga makina, yan ang pinakamahal. Baba ang makina, diba? Malaking progression. Kaya, ang selection mga pares. Okay, dito. Roller, tensioner. Iwas. Laglag na rin ang kadena. Dahil meron siyang adjuster. Ganito lang kabilis ang magpalit nitong ring roller. Saka magpapalit na rin tayo ng kanyang palitan ko na rin kanyang bearing. Umpisa na natin. Kailangan ng pagkabit dito prasado. Kasi tayo gumugulong. Kailangan natin ng pulse. Ayun, nagsipatin ko lang. Sige, sakali, diba? Kasi yung joan na to. Malalim na siya. Ito ipapalit ko. Sobrang lalim na kasi kaya baka abutin yung pinakabutas sa ilalim. Yung butas kasi dyan, abutin na. Kailangan ko ng palitan. Kailangan ko na talaga yung flex. Ano tayo? Tanggal ko na rin. Kailangan ka-files. Ganito na kadali yan. Kaya tanggalin natin itong kasi kaya tanggalin natin yung bearing kasi nandun yung kanyang ayun sa loob. Itong kanyang spacer. Kailangan balik natin itong kanyang spacer. Ayun, hala ko na. Kailangan kasi yung sentro natin dito sa kadena. Yung sentro na siya. Kailangan natin higpitan ng matinding higpit. Kailangan dito. Sobrang naman higpit.
Ayun, bago natin. Yung roller tensioner. Yun lang parts. Yun lang ang magkabit ng roller tensioner. Napakadali. Tsaka ipapaliwanag ko na rin sa inyo kung ano ang pinaka epekto ng makina pag nagkabit ka nitong roller tensioner. Unang-una, iwas tanggal ang kadena sa ating sprocket. Pangalawa, maprotektahan niya ang ating kadena at saka ating sprocket na hindi agad-agad mapupudpud kasi hindi siya persado. Kasi ito, malambot lang naman siya. Ito lang nagtutulak dyan. Ayun, mapapansin mo yan. Maluwag na, di ba? Mayroon siyang ganyan. Itong tamang higpit niya. Na-spring lang yan. At saka ang pinaka masamang epekto naman pag ang kadena nyo ay laging matigas. Yan. Kung minsan pag maluma ng ating kadena o kaya ating rear sprocket na to, ay mag-a-adjust tayo. Pag in-adjust natin, yung kadena natin ay hindi maiwasan, napakatigas niyan. Kasi nga, tumatalo na siya. Pag tumatalo na, kadalasan, iniipitan na lang ng todo. Ayun, ang epekto ng mga parts ay dito sa ating engine naman. Yan ang masamang epekto niyan dahil yung itong sprocket natin. Ito yung engine sprocket natin. Ang pinakadulo niyan, manipis na bearing yun. Ang bearing na yun ay sa lahat na bearing dito sa ating engine sa makina, yan ang pinakamahal na bearing. Pero napakaliit lang yun. Siguro, ang bearing nun, malaki-laki lang dito. Ayun, ganito lang. Siguro kalaki yun. O tama, ganito lang kalaki yung bearing na yun. Tapos, napakanipis. Malaki ang butas kasi kailangan kasya dito. Ang ganito lang talaga kalaki yun. Yun ang pinakamahal na bearing dito sa ating engine. Siguro, sa tansya ko ngayon, nasa 8 to 700 pag binili mo yun. Di ba mahal? Mas mahal pa yun sa bearing ng ating mga connecting rod. Bearing ng connecting rod, malalaki. Pero, 4 to 500 lang yun isa. Ito naman, pag ang bearing dito, napakamahal na. Kaya yan ang pinakaiwasan yung mga parts. Ang sanhi sa pagkasira ng bearing na yun ay dito sa ating kadena. Ngayon, kung ito ay laging matigas ang kadena natin, yun ang nasisira dyan. Kaya iwasan nyo yun mga parts. Kailangan, hindi ko naman sinasabing maglagay kayo nito. Sa akin lang, huwag kayo masyadong unat, matigas yung kadena. Para kung tinatamad naman kayo, para may iwasan yung pag adjust ng kadena, gumamit kayo ng roller tensioner. Kasi ito ang kusang nag-adjust. Pag lumuwag na yan, i-adjust niya, hilahin niya, siya lang kusang nag-adjust niya. Yan lang mga parts. Ay lang may babawi sa inyo. At maraming salamat.